Hello guys, every gising is a blessing. So, meron ako ditong overripe na saging. Ito. 4 na piraso. Parang gusto kong gumawa ng banana cake. So, let's start. At least kompleto naman yung sangkap ko. So, una, syempre kailangan natin ng overripe na saging, isang itlog, 1 cup nitong all-purpose flour, tas 1 teaspoon nitong baking powder, half teaspoon ng baking soda, tas kailangan din natin half cup nitong condensed milk, tas lalagyan natin ng vanilla, at half cup nitong muscovado, yung brown sugar. Tapos, syempre, kailangan gagamit din tayo ng vegetable oil. So, ayan, tara, habang sinisipag ako, gawa tayo ng banana cake. Yung overripe na saging, dudurugin lang natin. Gamit lang kayo ng tinidor. Mas sobrang hinog, mas okay. Kasi mas matamis siya. Ito, overripe. Kasi dito laging may saging. Hindi naman ako, parang 2 saging lang ako sa isang araw. Pag laging bumibili, nasasayang lang yung saging. Ayoko nagtatapon. So, naisipan ko, gawa tayo ng banana cake. Tagal ko na itong balak, pero hindi matuloy-tuloy kasi laging maraming ginagawa. So, yan. Durugin pa natin. As in, durug na durug. Kapag nadurog na natin to, maglagay lang tayo ng half cup ng muscovado. Wala ako yung sobrang dark na muscovado. Parang ito yung hindi masyadong dark. Tapos lagay natin tong itlog. Nilagay ko na yung itlog, yung muscovado, saka half cup ng mantika ng vegetable oil. Tapos haluin lang natin ng haluin. Ito, maganda to kahit wala kayong oven. Maluluto nyo to kasi i-steam lang natin. Tapos dito, maglalagay na tayo ng 1 cup ng all-purpose. 1 1/4 cup ng all-purpose flour or harina, kung ano yung available sa inyo. Tapos 1 teaspoon ng baking soda. At 1 half teaspoon ng baking soda. Baking powder, tas half teaspoon ng baking soda. Tapos, gantiin lang natin. Salain lang natin na mabuti. Kita nyo may buo-buo. Yan. Tapos, haluin natin ulit. Ako kasi mas gusto ko pa yung medyo madagdagan yung tamis. Ewan ko ba, ang hilig ko sa matamis. Haluin lang natin itong mabuti hanggang ma-well combine lahat. Madali lang to, as in. Hindi na ako gumamit ng iba. Ito na lang din tinidor yung ginamit ko. Nagtitipid sa hugasin. So, ayan. Pag nahalo na natin yan lahat, pag na-well combine na, pwede na tayo maglagay ng condense saka ng vanilla. Yung iba naglalagay na agad sila ng condense kasama yung mga wet ingredients. Ako hindi. Hinuhuli ko yung condense para ano ko kung matamis na ba or what. Ayoko naman ng sobrang tamis. Gusto ko lang ng matamis para lang ma-enhance yung lasa nung banana. Kung nandito kayo, maamoy nyo ang bango-bango na nito. So, maglagay na tayo ng vanilla. Itong vanilla, optional to. Kung ayaw nyo maglagay, it's okay. Ako kasi naglalagay ako para mas mabango. So, yan, 1 teaspoon ng vanilla. Tapos, mix lang natin ulit. Meron pa pala. Ito, halo. Mix lang. Tapos, maglagay na tayo ng condensed milk. Walang maliit na condensed. Lahat na lang dito malaki. Lagay tayo ng half cup ng condensed. So, ito. Mahilig naman ako sa tansyahan.
Ayan. Oh. Sasaluin lang natin. Habang ginagawa nyo to, mag-preheat na kayo ng tawag dito, yung steamer nyo. Painitin nyo na. Para pag naisalin nyo na to, madali na. Pag alam nyo ng halong-halo na, okay na. So, ayan na. Ito na yung paglalagyan natin. Nilagyan ko lang ng parsley paper. Tapos, lagyan nyo lang ng konting oil para hindi dumikit. So, salin na natin. So, ito na yung preheat na steamer. Lagay na natin ito. So, yan. Hintay lang tayo ng 45 minutes. After 45 minutes, check natin kung luto na. So, gamit lang kayo ng toothpick. Kailangan pag tinusok nyo, wala nang sasama. It means yan. Means wala nang sumama, means luto na. So, pwede na natin patayin. Tapos, cool down lang natin bago natin isalin. Ito na yung moment of truth. Tikiman portion na. So, this is it. Pero mainit-init pa siya. So, ito na siya. As in, ang bango-bango niya. So, yun na yung finished product. Pwede natin siyang lagyan ng chocolates, pero depende na sa inyo yun. Ako kasi matamis na to, so hindi na ako maglalagay ng chocolate. So, tara, tikman natin. So, ito na yung moment of truth. First time kong gumawa dito sa Brunei nito. Ang lambot niya. Ito na. Kita niyo kung gaano siya ka-fluffy. As in, see, ang sarap niya. As in, sobrang lambot. Wow, ang sarap. So guys, try nyo na to. As in, sobrang sarap. Kahit wala kayong oven. Basta meron kayong steamer o kahit na kaldero, lagyan nyo lang ng patungan bago nyo ilagay. Makakagawa kayo. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Every kissing is a blessing. Bye!